15 Kabanata. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon, dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol, dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako, at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin, dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga ay iisa ang aming ipinangangaral, at iyon din ang inyong pinananaligan. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang iyan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos, dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya, at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Kristo. Pagkatapos, ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama rito ang Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? At bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib oras-oras? Araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid. At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. Nahihirapan ako dito sa Efeso dahil ang mga kumakalaban sa akin ay tulad ng mababangis na hayop. Kung ang paghihirap kong ito ay para lang sa kapakanan ng tao sa buhay na ito, ano ang kabuluhan nito? Kung totoong hindi na mabubuhay ang mga patay, mabuti pang sundin na lang natin ang kasabihang, kumain tayo at uminom, dahil baka bukas, mamamatay na tayo. Huwag kayong palilin lang sa kasabihang iyan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Magpakatino kayo at talikuran nyo na ang kasalanan. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili. Dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Diyos. Ang katawan sa muling pagkabuhay. Maaaring may magtanong,
Paano bubuhaying muli ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Ito ang isasagot ko sa taong iyan na walang nalalaman. Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Ang Diyos ang nagbibigay anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Ganoon din sa katawan. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa, at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, at iba rin naman ang ningning ng mga bituin. At kahit ang mga bituin ay may iba't ibang ningning. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang panlangit na katawan ang nauna, kundi ang panlupa. At pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa. Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa. At ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya.